So, ipinaghahanap na nga ni Mr. Arnel Ignacio itong si anonymous member na isang mommy na biktima noong basaan sa San Juan o Wata Wata Festival. So, itong storya ni mommy, no, habang binabasa ko siya, sobrang lungkot nito. Actually, iko-content ko dapat to noon pa, way before, pero kasi masyado ng hype 'to nung time na yun, so sabi ni Arnel Ignacio ay, "Saan ka mommy, we're looking for you." Baka magbibigay probably talaga magbibigay ng tulong dito si Arnel Ignacio dahil nga dun sa misfortune na ikinaharap nitong mommy na 'to dahil nga nabiktima siya ng basaan sa San Juan noong time na yon. Kung babasahin mo talaga 'tong storya ni mommy, sobrang nakakalungkot. Grabe pala yung nagiging epekto sa ibang tao nitong San Juan. Although I am born in San Juan 'no, talagang tubong San Juan ako 'no. Sa akin, sa totoo lang nabuhay ako, 'di pa ako pinapanganak, nandiyan na talaga yung Basaan Festival na 'yan 'no, to the point na yung mga taga San Juan na mismo yung nag-a-adjust 'pag, pista, 'pag Basaan Festival 'no. So gano'n, nakasanayan na talaga namin. It's just so happen na meron ng social media ngayon, masyado ng na-hype yung mga naperwisyo 'no, meron na kasing freedom siyempre everyone 'no, at, very sensitive nga ang mundo ngayon because of social media kaya nga naishi-share mo yung mga hinaing mo kumbaga. Which is dati naman, okey-okey naman 'tong San Juan Festival 'no, talagang dinadaos ito, yung school nga namin nung time na yun, tuwing basaan, parang, okey lang sa kanila na ma-excuse ka for a while, maging late ka or dumating ka na na nakapambahay ka gano'n, kasi nga it's understandable na taga San Juan kami. So anyway, etong post ni mommy ay, tungkol doon sa kanyang pag-a-apply ng work papuntang abroad. So, single mom siya of 3 at solo niyang tinataguyod ang kanyang mga anak. Dahil solo nga niyang binubuhay, naghanap-hanap siya ng trabaho. Kasi walang sustento yung ama dun sa 3 nilang anak. So, hirap na hirap daw talaga siya sa buhay. Nung nagkaroon ng job opening ay, kinumpleto niya lahat ng requirements na kailangan doon. Kagaya ng passport, NBI clearance, TOR at saka marami pang iba. Sa awa ng Diyos, sa pagsusumikap daw niya ay nakuha niya lahat ng kailangan niya. So nag-apply daw siya sa maraming agency papuntang Europe. Halos 1 taon na daw siya nag-apply hanggang sa nagulat daw siya na may nag-email sa kanya para sa initial interview. Makalipas ang ilang buwan ay muli daw siyang tinawagan for employer's interview at face-to-face daw yung interview na yon. So talagang ginrab niya yung chance na yon kasi 8 lang daw sila nakapasa. Imagine, of all the applicants, talagang very lucky ka, nakasama ka dun sa 8 na for final interview. Tapos hanggang sa June 24 na daw, Monday, yun daw yung araw ng employer's interview. Super excited daw siya. At nanghiram pa daw siya ng formal attire. Hiniram pa daw niya yon, take note. Pati sapatos. So nilagay na daw niya yung kanyang mga original documents sa isang long brown envelope. Kasi sabi ng agency ay hihingin daw sa kanila yung mga kopya na yon. Hindi naman daw niya iniisip yung fiesta ng San Juan, probably hindi talaga siya taga do'n at madadaanan lang niya. So hindi daw talaga siya aware. Nagulat na lang daw siya na may grupo ng kabataan na nasa 20 daw, gano'n daw kadami, pinalibutan daw siya at may hawak daw na mga timba, water gun and et cetera, tabo, hose. Ganyan, ilang beses daw siyang nakiusap at nagmakaawa sa mga ito na sinabi daw niya, "Wag po kasi may interview ako, please nanghiram lang ako ng damit." Nasiritan daw siya ng tubig sa muka mula dun sa hose. Hindi pa nga daw nakuntento, binuhusan pa ng ilang timbang tubig kaya basang-basa daw talaga siya. Yung hawak daw niya na envelope kung nasaan yung original na requirements ay nabasa din. So, nung tinignan daw niya yung envelope na yun, yung requirements niya, halos mabura na daw lahat ng detalye at ano pa nga bang kapakinabang nun kung burado na yung detalye dun sa mga papeles na yun 'no. Kasi original copies yun. So, halos maiyak daw siya at, 2 hours daw siya nagbiyahe tapos hindi din daw pala siya makakapunta sa interview. Nakiusap daw siya sa agency pero sabi wala ng next schedule kasi employer's interview na yun. 'Di ba usually 'pag employer's interview kailangan mo talaga mag-effort kasi usually ano yun,
yun na talaga yun. So, kailangan mo talagang puntahan. Kaya sinabihan daw siya ng, "Sorry but you failed." Gumuho daw talaga yung kanyang mundo. Kasi yung requirements niya basang-basa tapos 'di ba, chance na niya yun para malay mo makapasa siya dun at maiahon niya yung kanyang mga anak sa sitwasyon nila. Eto pa daw yung nakakalungkot dun kasi lahat daw na nakapunta dun sa employer's interview ay na-select daw. Ngayon nababasa daw niya kasi nandun pa rin daw siya sa GC ng mga applicants doon for particular hiring na yon, gumuho daw lahat ng pangarap niya kasi ang tagal niya naghihintay. Walang sinda ng saya na makapasa ako sa initial interview pero ngayon na bumagsak ako, bumagsak din ang mundo ko. Nakikiusap ako, nagmamakaawa. Pinagtitinginan daw siya sa bus nung pauwi siya kasi basang-basa siya. Ayaw daw tumabi na ibang pasahero kasing basang-basa ang damit niya. Malala daw pati mga documents niya ay basang-basa at hindi na daw maisasalba kasi burado na daw yung mga salitang nandun. Tapos sabi niya, "Kung may mga taga San Juan dito sana napasaya namin kayo, napakalaking bagay na makaalis ako sa bansa dahil solo ko na binubuhay ang mga anak ko." So eto na yung verdict nung mga tao sa forum. Forum na naman. Like I always say, 'di ba member ako ng isang community ng mga tsismosa, wherein lahat talaga pinag-uusapan dun pati buhay ng iba, 'no. So, ang sabi dun ay, sketchy daw itong nag-post na ito. Bukod sa anonymous nga siya, parang nagsusumigaw daw itong post na ito na peke itong storyang ito, 'no. Nagsusumigaw daw talaga kasi mahahalata mo daw yung mga detalye na inilagay dito. It's just for a clout. It's just for, gumawa ng storya para ikakasira lalo nung festivity at, dahil nga naging usap-usapan at ang daming nagalit, ang daming nag-react at, talagang gusto nila ipa-total ban itong festivity na ito. Siguro, talagang sinundutan din niya 'no, ng ganitong post para lalong ma-hype. However, sana kung hindi 'to totoo or kung hindi ito fake, sana mahanap talaga si madam kasi bilang si, Mr. Arnel Ignacio ay nagtatrabaho para sa OWA, malamang sa malamang ay matulungan niya ito para at least man lang makahanap ng trabaho pa abroad, 'di ba? Isa 'yun, 'di ba? Or, maituloy kung yung naudlot niya na, ah, interview dito sa employer na ito ay matuloy man lang. Oo man, lumitaw na 'tong si ate at, kalat na kalat 'tong post ngayon, sana matagpuan siya. And that's it for this video. Please don't forget to subscribe. Thank you so much. This is your Auntie Mama. Bye-bye.